pala, Boxing Day pala ngayon dito. December 26. Ayan, malamig at mahamog. Tapos nakikita nyo ang kapaligiran. Naku po, mahamog pa rin. Actually, ngayon ko lang ma-experience to. Yung ganito ang kakapal at katagal ng hamog. Yeah. Maalis na kami pero nagka-problema. Na flat ang tire. Ano, sira na rin? Oh, putok na. Putok na. Oo, ibig sabihin may gap na rin ganyan. No? So hindi na rin pwede. Delikado na rin to. So ito yung mga sitwasyon na ano, talagang hindi mo anong mangyayari sa'yo sa gitna ng ganitong kalamig na panahon. Grabe. Kung kailan talaga na nangyari na maganito ang panahon, saka pa nangyari to. Shoppers Mall muna tayo. At malamig kanina, wala na yung fog. Pero ngayon bumalik na naman yung fog. Hindi nga lang makikita kasi natatakpan na siya. Ayan. Tingin-tingin lang kung paano yung mga Boxing Day dito ngayon, dito sa pangalan nito, Brandon. Bakit nga ba merong Boxing Day? Nagsimula ang Boxing Day noong panahon ng mga Romano sa mga simbahang Kristiyano. Gamit ang mga alms boxes, dito nilalagay ng mga parokyano ang kanilang donasyon o regalo sa araw ng Pasko. Ang mga naipong donasyon at regalo ay binibigay sa mga kapuspalad hinabukasan nito, December 26. Naging opisyal itong holiday noong 1871 sa parte ng Europea, US at Canada. Itinaon nito sa araw ng kapistahan ng St. Stephen's Day. Sa ngayon, iba na ang ibig sabihin ng Boxing Day. At ito ay isang typical shopping holiday na lamang. Ay, so anong pila yan? Nakapila kayo? Oo, ikaw, pila ka? Naghahanap ako ng makakainan ba? Kain muna tayo. Sige, kain na lang kami. Oo. Sen, hanap tayo ng pagkain. Bili ako ng yung tawag dito. Yung... Oy! Shout out! Grabe naman nandito. Merry Christmas! Merry Christmas yan. Nasaan? Ay, interact ko na lang. Interact mo na. Pamasko po. Pamasko po. Milyonaryo. Ayan. Mayaman sa Canada. Day joke. Tambay nga lang kami dito sa kanto. Wala eh. Makikitambay na rin ako kasi Nagabang ng masasalisihan. Aya, grabe oh. Nasa vlog mo ng million ako. Anong million ganyan? Ayaw mo pang aminin na. Wala tayong million. Blue Notes. Tapos ayan daming tao. Boxing Day. Ate, nanlilimos ako kay Percy eh. Ayaw magpili. Di ba ako mukhang kawawa? Ay, grabe naman. Ayan na, dumudukot na ako. Di ba? Wala na magbibigay na papasko sa amin. Ay, grabe. Nasiraan nga ako sa sasakyan mo kanina. Yung gulong ba na flat? Oo. Yan. Ang dumi-dumi ng pantalong ko. Kakaluhod ba? Kasi nasiraan yung sasakyan ko. Kakaluhod ko. Grabe. Iwan ko na muna kayo. Bili lang ako pagkain. Sige. So, iwan na muna natin sila. At grabe, daming tao ngayon dito. Sobra. Ano yan? Huli. Grabe oh. Kuha ka na ng cellphone mo? Meron na ako kumuha cellphone. Meron ka na? Oo, meron na. Pero- Papalitan ko. Pero parang hindi ka kontento ah. Hindi, papalitan ko. Papalitan mo? Tawag dito? Parang defective. Bakit? Meron din palang ganun dito? Andun sila sa nag-inquire sila pero ako maghahanap ako ng pagkain eh. Oo, guys. Ano ka muna, hindi na pa nakakain. Doon lang ako. Hanap lang ako pagkain Sige doon. po, sige po, sige Sige, po. iwan na muna kita dyan. Enjoy lang. You good? Yep, I'll just wait for the other one.
Eto, grabe ang dami ng tao dito ngayon sa Boxing Day. Ayan. Dami. Ako naman, kakain ako. Tapos yung mga kasama ko, namamasyal. Nag-ano sila, titingin-tingin lang dito. Ini-experience nila yung Boxing Day ngayon. Kasi first time nilang maka-experience yung Boxing Day kasi isang buwan pa lang sila dito. Ayun. Yan ang kakainin ko ngayon. Tapos meron tayong bubble tea. Napakaraming Pilipinong nakita ko ngayon dito. Kumbaga talagang ito lang yung malapit na pinupuntahan mo sa aming town. Kasi nga mga 40 to 50 hours, 50 minutes drive. Kumpara sa punta ka ng Winnipeg, 2 hours yun, mahigit. Ganun. So dito na lang. So may lumapit sa akin naglilimos. Ito wala akong ibibigay. Hindi joke. Hindi joke lang yun si Jerwin ako yung mga tropa. Actually, meron kaming travel ni Jerwin. Yung sa Winnipeg nun, hindi ko pa napapalabas. Birthday ko yun. Oh, birthday niya yun. So, kumusta yung lakad nyo? Okay lang naman. Ubus na credit. Kumusta ang pera, budget? Ayan, di bale, bagong sweldo naman. First time mo? Nung nakaraan kasi kararating namin. Wala pang sahod. Wala pang sahod. Kaya sa bahay-bahay lang kami. Katulad din mga kasama ko ngayon, yung mga kasama kong couple ko ngayon, first time din nila mag-Boxing Day, so na-experience sila itong mga ganitong sitwasyon. Alright, 60% off. Okay na. Tapos mga 40% off. Okay na to. At least makakatipid. Or 25% off. Mga Columbia jacket to, winter jacket para sa 40% off, boutique. Pambabae. Siyempre mga ganitong jacket pang winter. No, diba? Laki H. Ganito. Jacket. Window shopping lang ako. Hindi ako makakabili. At saka okay na ako sa mga gamit ko. May mga winter jacket pa ako dito. Ito nga lang winter jacket ko. Paulit. Iisa lang. Iisa lang gamit ko eh. May winter jacket ako dun kaso malalaki at saka bulky kasi. Masyadong malaki na katawan ko. Tapos yung panggamit ko. So parang nalalakihan na ako. Ito yung sinasabi ko. Yung mga winter jacket na gamit ko nandun, malaki na to. So parang pinapalaki yung katawan ko. Saka malaki katawan ko kasi. Kaya, laki. Bulky. Papahinga si Jerwin yan. Grabe. Pagod? Pagod. Ay, pagod pala. Labas-pasok ang tao dito sa kung saan ako nakaupo ngayon. Dito lang ako mag-isa. Actually, umalis na sina Jerwin. At pumunta na sila ng Superstore. Nalimutan ko na. So, ayan. Ito, nagtatambay lang ako habang inaantay ko yung mga kasama ko kasi nagsha-shopping sila. Ina-enjoy nila yung Boxing Day ngayon. Kasi ako, hindi na ako nagbibili. Marami na akong gamit sa kwarto. At saka magastos na rin. Yeah, ganyan. At saka yung mga gamit, marami pa naman akong gamit dun. So, nagtingin-tingin lang ako kanina. Nagwe-window shopping lang ako. Tapos, napakaraming tao. Kasi nakakatamad din kasi magbibili na. So, ito na lang. Or sabihin na lang natin, sagad na rin ako sa gastusin. Sa totoo lang. Alam mo yung mga ganitong okasyon. Ayun yung mga pinag-iipunan ng mga Pilipino yan eh. Tapos, ito yung mga the best na talagang pinupuntahan nila. Pagka mga ganitong araw. Makatipid yung mga sale na ganito. So wala naman masama kung bumili ka ng sale kasi doon ka makakatipid eh. So yung mga nabibili mo na mahal, pwede mo naman bilhin ng mura pero limited na nga lang siguro. Ganun lang siguro talaga. O kaya hindi yung lang latest. Meron man siguro latest pero mas maliit lang yung discount. Pero at least merong discount. Mga ganun. Mga Black Friday, mga Boxing Day, mga ganito, mga clearance sale, mga ganun. So ito yung isa sa mga pwede kang makatipid
na araw. So, pinag-iipunan nila yan. Tapos, babagsak nilang bibili ng mga gamit. Daming Pilipino. Dami kong nakita mga katrabaho ko nandito. Mga Pilipinong nagba-Boxing Day din dito. Ano nakuha nyo? Wala? Ah, yan o. Nawari pa ako eh, sa Nakuha mo rin yung sinasabi mo? Mamahalin, mahal pa rin. Mahal pa rin? Oo, tama yun mo. So ano? Hindi? Ba't isa lang binili mo? Oh, ito lang. Ito lang? Hindi kami nakapagpalit ng SIM eh. Hindi po ako nakakakuha ng Kailangan cellphone. mo SIN. SIN? Ay, wala pa kayong SIN number? Hindi pa namin ako. Tapos ng January pa ako makakuha ng cellphone kasi bago yung SIM ko. Pati nga yung pabango mo? Kasi every time na namamakyaw ako ng bumibili ako ng maraming ganitong pabango. Sponsor naman dyan, no? Parapol ulit sir ito. Parapol? Ito. Naks Paparapol naman. yun. Pero mahal pa rin. $99. 99, okay na yun, $99? Oh, $99. Oo, kesa gastos Kasi ka yung ng... sa Titan Manila to, binili mo. Mahal Oo. sir. Mahal? Oo, nasa 20 plus. Naks, 20,000. Ano pa yan, ha? Hindi pa yan boots. Pwede pa boots. Oo, pag boots yan, mas mahal na yan. Boots sana pero mahal. Oo, kaya pang pang summer. Oo. Pang summer, ganun. Pero pagka ganito, mas maganda pa rin yung boots pag winter. Yung natatago talaga yung knuckle natin. Baka. Oo, kasi papasukin niya ng yung snow eh. Mabasa yung medyas ba yun pa. Sa tropa, paalis na kami at papunta ulit kami sa Papay. Kaso nakalimutan. Wala ka sir. Thank you sir. Oo, no problema yan. Basta kapag kailangan nyo ng driver, nandito lang ako. Nga pala, nagka-carpool po ako. Kasi ganito rin ako noon eh. Nung time na baguhan lang din ako dito, nakiki-carpool din ako sa mga gustong pumunta sa Winnipeg, sa Brandon. Siyempre, may bayad yan. So, yung mga ganito, siyempre, may intindihan ko naman sila. Kaya ganun. Kailangan din nila ng service para makapunta sa mga ganitong lugar, may experience yung mga ganitong Boxing Day, o kaya may mga gustong bilhin, ganun. So, mas mabuti na yung ibibigay mo yung service mo sa kanila. Thank you. Alright. Thank you si sir eh. Anong order mo? Sulit lang kami. Pares lang kayo? Ano yung magte-take out pa kayo? Hindi na. Nandito kami sa Papay ngayon at mag-order na rin ako ng ite-take out ko para may kainin na rin at baon kung maabot pa kasi bukas may trabaho kami, isang Friday, isang trabaho lang, isang araw lang, tapos bakasyon na naman ng 2 days sa Sabado at Linggo. 8 pieces? Yeah. I think this is for takeout. I'm sorry. Kukunin ko yung order. Tapos may nakakilala sa akin eh. Nahiya pa si madam eh. Nandyan na sa video eh. Ano pangalan, sir? William dito sa Brandon. So, ganun po kayo kadagal dito sa Canada? 11. 11 years? Wow, grabe. Ano yung nasimulan nyo dito nun? Dati sana ako sa Winnipeg dati for 2 months. And then, lumipat kami rin sa Brandon sa Maple Leaf. So Maple Leaf ka rin. Ano ka dun, sir? Sa kondero sa planta o ano? O sa planta ako So, parang parehas din tayo. Deboner ako sa Loin. So, ikaw din. Bakit naisipan mong punta rito? Okay na sa Winnipeg. Ay, wala masyadong trabaho to sa Winnipeg dati. Dati? Ang hirap po. Ano na yung year yun? 2014. 2014? Ano na po? Totoy pa ako nun eh. Pero hirap kahit dishwasher lang mahirap. Ganun pala yung sitwasyon. Hindi, mas mahirap ngayon, sir, kasi kasi sabi nga nila 2014. Kaya nga nagbabawas sila ng mga tao ngayon dito sa Canada kasi mahirap na yung mga residenteng makahanap ng pero dito mas okay ka dito. Mas okay dito, mas maraming option dati. Bahay, sir. Okay lang, May sariling bahay ka na. Tax interview na to. Hindi nanonood lang sa akin si sir, pero syempre na-appreciate ko rin naman yung effort na yung suporta nila sa akin kahit malit na YouTuber lang ako at saka nagpapa-inspire. Sa tingin niyo, sir, yung video ko nakaka-inspire din ba? Oo naman, lalo na sa mga new
Oo, kasi ayoko kasi maging sugarcoat na yung sasabihin mo maganda lang dito, pero ako kasi sinasabi ko, meron din hindi maganda, meron din kasi nasa inyo na yan kung paano nyo tawag doon parang i-adapt yung buhay dito sa Canada. Kung kayo maganda yung buhay nyo sa Pilipinas natin, tapos pumunta kayo dito, tapos nalibago kayo, di ba sir? Malayo masyado. Malayo, oo. Kasi ang alam ng mga kabayan natin sa Pilipinas, pag nandito ka na sa Canada, Okay ka na, Oo. Pag-isip mo may pera ka. Oo. So akala nila pinupulot lang natin mga pera dito, pero hindi. Pinaghihirapan niya katulad ni kabayan na walang opportunity, walang masyadong trabaho noon na. Hindi ko sinasabi ngayon, pero noon wala. Pero ngayon siguro okay na, pero okay ka na dito, sir. Okay na ako dito. Ano lang ako sa Maple, 3 years and then 3 years. Ibang company. Pero kailan ka na PR, sir? Well, family sponsored kasi kami. So, Yung parents mo nandito. so Kaya pala. nandun naman, immigrant. Ayun, immigrant. Ako kasi TFW, kaya buti si sir, hindi niya naranasan yung nararanasan namin. Magbibilang pa ng taon. Oo, para ma-PR. Si sir landed PR na dito. Kaya ayun, at least kay sir kasi maganda na yung status niya, 11 years. Pero ngayon sir, may re-recommend mo ba ang Canada? Oo, recommend ako pa rin kung versus sa Pilipinas na yung in terms sa pera o sa sahod. Canada. Oo, Canada pa rin. Pero yung syempre yung buhay sa Pilipinas pa rin. Oo, kasi mas masaya kasi sa Pilipinas. dito kasi trabaho ng trabaho nga sinasabi nila totoo naman talaga. Magsusurvive ka. Sa Pilipinas, kahit trabaho ka ng trabaho, konti pa rin yung kita. Pero masaya, kahit konti lang kita, masaya. Pero nasa inyo na yun. Perception nyo kung ano yung gusto nyong goal, pangarap sa buhay, nasa inyo yan, balansein nyo lang. Maraming salamat sa support at saka talagang appreciate ko yung dito pa talaga, So ayun, hanggang dito na lang at dyan lang kami sa Shoppers Store pa. Hindi ko pa maano. So ayun mga katropa, hanggang dito na lang itong video ko at maraming salamat nga pala kay Sir William at Abigail. At nabigyan ako ng na ma-interview ko si Kuya. At so hanggang doon lang mga katropa ang trip namin na to. At sana nag-enjoy kayo sa aming trip at maraming salamat sa panonood. Ciao.